So, situation N, a beam is 350 millimeters wide. It has an effective depth of 700 millimeters. It is subjected to an ultimate moment, mu is equals to 1,225 kilonewtons meter. Should compression still be required, assume that it will be placed 70 millimeters from the compression phase of the beam. Use Fc prime equals to 21 megapascals and Fy equals to 420 megapascals. Ito yung mga pinapahanap sa atin. Calculate for the nominal capacity, moment capacity of the beam for singly reinforced condition in kilonewtons by meter. Assuming that the tensile strain is limited to 0.005 upon crushing of concrete. Then, calculate for the required area of tension tas required area rin na compression. So, katulad lang din kanina, ang binigay sa atin dito ngayon ay 0.005 tensile strain. So, kapag 0.05 tensile strain, ang raw max natin is 3/8. So, ito na lang. If strain natin ay 0.004 or 0.003, equals yan sa raw max na. Ay, ito, 0.00. Tama. Raw max natin dito kapag 0.004. 3/7. Pero kapag strain naman na 0.005, raw max natin 3/8. So, ang hinahanap sa atin dito is yun pa rin, nominal moment capacity naman for singly reinforced conditions. So, una, solve natin yung raw max. Formula ng raw max ay 0.85 Fc prime over Fy times beta 1 3/8 kasi nga 0.05 raw yung strain natin. Therefore, raw max, put lang natin values na 0.85, Fc prime na 21, Fy na 420. Yung beta 1 natin dito, 21 yung Fc prime. Therefore, beta 1 natin ay 0.85. So, 0.85. Tapos, so, times 3/8. So, makuha natin yung max. (0.85) 21 420 0.85 3/8. Kukuha ko ang 0.01346875. Store mo na lang sa A. So, after ng raw max, kunin ko na rin yung Cmax. Cmax ay 3/7 D. Ano ba ang effective depth natin? It will be placed 70 millimeters. So, kung 700 to, hindi, ito na yung effective depth pala, 700. So, 3/7. 3/7, 3/8. 3/8 na effective depth na 700, which is equals to 262.5. Next, pwede natin masolve yung AS natin, AS max. AS max natin, AS1 din to. Okay, so AS max is equals to raw max B times D, wherein raw max is 0.0135 plus yung B natin na 350 by 700. AS max natin ngayon ay 3318.98. Store natin sa C. Next, since may raw max ka na, pwede mo na makuha yung nominal moment. Since yun yung pinapahanap, tama? Nominal moment capacity. So, Mn is equals to PD minus A/2.
So, wala pa tayong A. Paano bang A? A equals to beta 1 C max. So, A is equals to 0.85 times C max natin na 262.5. Makukuha natin yung A natin as 223.125. Since may A na tayo, pwede natin i-solve yung nominal moment, which is A, S, F, Y, D minus A over 2 kasi singular reinforced condition tayo. So, MN1. Hindi natin MN1. MN1 natin ay 331.8.98 AS. Tapos FY na 420. D, 700 minus A, 223.125 over 2. So, ang MN pala natin ay 820.27 kilonewtons by meter. Check natin kapag nasa choices, 820, 818 yung nakuha dito. Ito yung pinakamalapit, ito yung sagot. Kasunod, required area of tension reinforcement in millimeters squared. So, sa tension reinforcement lang tayo. Area tension reinforce. Yan lang. So, paano ba yan? Draw natin para mas makita natin. So, meron tayo ditong AS prime. Tapos, meron daw tayong D prime dito na 70. So, meron tayong effective depth daw na 700. Tapos, meron tayong base na 350. So, ang gawin natin pala, before tayo magpunta sa area ng tension reinforcement, i-gawin natin yung ultimate yung nominal. Paano ba natin gagawin ultimate yan? Di ba nga ang MU is equals to C and M. No? So, ang fee natin, hindi pa natin alam. So, solve muna natin dito sa baba. Fs equals to 600 D over C minus 1. Wherein 600, tas effective depth natin 700. C max natin is yung 3 over 8B, which is yung 262.5 minus 1. Ang actual stress natin sa steel ay 1,000, which is greater than equal ng 1,000. So, fee natin is 0.90. So, makukuha pala natin ang ultimate moment natin ng sa singular reinforced condition, which is 0.9, 820.267, 738.24, 738.24 kilonewtons by meter. Yan. Since meron na tayong maximum capacity of singular reinforced condition, pwede natin manap yung tension reinforcement natin. Paano ba natin sinisimulan yun? Sinisimulan natin yun by MU2 equals to MU na given minus MU1. Yung MU1 natin is yung ultimate maximum ay ultimate moment capacity for singular reinforced. So MU2 is equals to ano ba yung given? Saan yun? Sino yung 1225? 1225 minus MU1 na 738. 738.24. So, may makuha tayong MU2. MU2 natin ay 486.76 kilonewton. So, since may sobra pa rin na 486 na hindi kayang buhatin ng buong
ultimate moment natin, hindi kinaya ng pang tension lang. So, kailangan natin ng second reinforcement which is sa compression. No? Then, sa pag-solve ng total area sa tension reinforcement, AS equals to AS max plus AS2. Diba? So, since meron pala tayong MU2, solve muna natin yung makukuha natin AS2. So, MU2 is equals to phi T D minus D prime, or MU2 is equals to phi compression D minus D prime. Pero mas maganda, since AS2 ang hinahanap natin, dito tayo sa tension kukuha. Therefore, may MU2 tayo na 486.76 equals to 0.19 reduction factor. AS2 na hindi natin alam, Fy natin na 420, tapos D na 700 minus yung D prime natin na 70. So, makuha natin yung AS2. AS2 natin dito ay dapat ito pala times 10 raised to 6 para maging millimeter squared yung maging sagot. So, AS2 natin dito ay 2044 mm2. So, since meron na tayong AS2, kailangan natin ngayon yung total AS. Kasi nga, kaya ganito, kung yung kanina, kunin ko muna. Diba sa singly reinforced, meron tayong tension dito, T1. Tapos meron din tayong dito, T2. Yung T2 kasi dito, diba, AS2, FY. Tapos ito naman AS. So, ang kailangan pala sa total natin, AS, is yung AS max natin dito, ito, plus AS2. AS max to, AS1 na rin. So, since may AS2 na tayo, tsaka AS max, makukuha na natin yung total AS natin for tension. So, AS max natin is 3318.98 plus 24.4. Ang total area of reinforcement natin sa tension ay 5362.98. Ayan ang tension reinforcement natin. So, check natin sa choices. 5362, ito na rin malapit. 5360. Ayan. Last, compression reinforcement naman. So, sa tension reinforcement, since kanina nga, ano lang naman to, C equals T, tapos C1 plus C2 equals to tension 1 plus tension 2. Since compression 1 and tension 1 is equals, so neglect na lang natin, ang matitira sa atin, C2 equals to T2. Ano ba yung C2? AS prime Fy equals to AS2 Fy. Since Fy is the same para 420, ang matitira pala sa atin ay AS prime equals to AS2. No? Pero i-explain ko na rin kung bakit ba't ginawa ko tong Fy. So, ginawa ko yung Fy kasi chinek ko muna yung Fs prime niya, yung actual stress niya, which is 600 1 minus D prime over C. So, 600 1 minus 70 over 3 over 8 na 700 equals to sa 440, which is greater than Fy. Since greater than Fy siya,
Fs natin is greater than Fy. Ito yung gagamitan natin, Fy. Kaya Fy ang ginamit ko dito. So, cancel siya, cancel AS prime. Guys, tapos may AS2 tayo ng yun. AS2 natin is 2644. 2044. Tama? 2044. So, AS2 natin ay 2044. So, yun na rin yung AS prime natin. Ngayon yung compression reinforcement. Reinforcement. AS prime 2044. 2052. Ito yung pinakamalapit. Ano kasi ito sa tawag dito, sa decimal. Yun lang. Yun lang yung DRB.